What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa simula ng pelikula, makikita natin ang isang batang magkasintihan na naka-check-in sa isang hotel room. Nandyan sila para sa isang dahilan. Gusto nilang subukan na isang kakaiba at bagong uri ng substansya. Pagkatapos nila itong inumin, umupo sila at naghihintay na umeepekto ito. Ilang minuto ang lumipas, nagbisesyon ng lalaki na bumaba gamit ang elevator, habang ang nobya niya ay naiwan mag-isa sa kwarto. Hindi nagtagal, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Biglang nakakita ang babae ng mga halaman at baging na tumutubo mula sa mga pader ng kwarto. Samantala, napansin ng lalaki na parang may mali sa elevator, parang hindi ito gumagana ng maayos. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng elevator. Hindi papunta sa hotel lobby, kundi papunta sa isang napaalawak na parang-parang. Sa kwarto naman, gulat na gulat ng babae habang unti-unting nawawala ang mga pader sa paligid niya. Nakakita pa siya ng isang kakaibang lalaking mukhang katutubo na nakatayo malapit sa kanya. Ang lalaki sa elevator ay biglang nakita na naglaho ang sahig ng elevator at nahulog siya diretso pababa sa kadiliman. Samantala, ang babae ay natagpuan ng sarili na wala na sa hotel room kundi nasa loob na ng makapal na gubat. May isang misteryosong lalaking papalapit sa kanya. Nakakita rin siya ng ahas malapit sa kanyang paa, kaya napasigaw siya ng malakas sa takot. Pagkatapos nito, nag-shift ang kwento patungo sa dalawang matalik na magkaibigan, sina Steve at Dennis. Sila ay mga emergency medical technicians o EMTs. Nakakuha sila ng tawag tungkol sa isang matinding reaksyon sa isang kalapit na lugar at mabilis na pumunta doon gamit ang ambulansya. Pagdating nila, tinulungan ni Dennis ang isang lalaking matindi ang pagdurugo. Si Steve naman ay lumapit sa isang babaeng mukhang siya ang biktima ng matinding reaksyon, pero bigla itong nagising at sinaksak si Steve gamit ang isang matulis na bagay. Mabilis na binigyan siya ni Steve ng antidote na nagpaayos ng kanyang kalagayan. Napagtanto rin ni Dennis na ang lalaking duguan ay inatake mula sa likod, kaya binandagin niya ito para mapigilan ang pagdurugo. Ilang minuto pa, dumating ang pulis at nagsimulang mag-imbestiga. Nakakita sila ng paketa ng isang substansya na tinatawag na synchronic. Dahil dito, naintindihan ng mga pulis na ang karahasan at pinsala ay dulot ng gamot na iyon. Akala nila nag-aaway ang mga user na habang naka-impluwensya ng substance. Napansin din ni Steve na may tansong barya sa lupa at pinulot niya ito. Pagkatapos, isinakay nila ang sugatang lalaki sa ambulansya. Bago sila umalis, may natagpuan ng pulis na espada na may dugong nakapaligid dito. Mas lalo itong nagdagdag ng misteryo. Kinaugahan, nag-break sandali sina Steve at Dennis. Nagpunta si Steve sa golf course. Habang naghihintay ng turn niya, tiningnan niya ng mabuti ang baryang nakuha niya. Napansin niyang may taong 1921 na nakaukit dito at parang matagal na. Pagkatapos nito, pumunta si Steve sa ospital para magpa-check up dahil natakot siyang baka nahawa siya mula sa tusok ng babae. Sinabihan siya ng doktor na magpa-full examination at pumayag naman siya. Kinabukasan, dumalo sila ni Dennis sa picnic ng pamilya ni Dennis para sa birthday ng anak nitong si Brianna. Habang masaya ang lahat, napansin ni Steve na mag-isa si Brianna sa gilid ng parke. Tila malungkot. Lumapit siya para kausapin. Sinabi ng pabulong ni Dennis na malapit si Brianna kay Steve at halos itinutukin siyang pangalawang ama. Unti-unti nag-open up si Brianna kay Steve tungkol sa problema at stress niya. Pero sa kalagitnaan ng usapan, nakatanggap sila ng emergency call at agad na tumakbo. Pagdating nila, may natagpuan silang lalaking namatay dahil sa matinding paso. Napansin nila ang pakete ng synchronic sa lupa at isang doorknob na mainit at nagliliwanag, parang bagong sunog. Pagkaraan, nakuha na ni Steve ang kanyang CT scan results. Meron siyang brain tumor. Makalipas ang ilang araw, tinawag sila sa parehong hotel kung saan tumira ang batang magkapareho. Sa kwarto, nakita nila ang babae, nanginginig sa takot, may kagat ng ahas sa binte at paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng boyfriend niya. May pakete rin ng synchronic sa sahig. Dumating ang forest officers para hanapin ang ahas pero wala silang nakita. Nang suriin nila ang kagat ng babae, naintindihan nila ng ganitong ahas ay wala sa siyudad na iyon. Ibig sabihin, galing iyon sa ibang lugar o ibang panahon.
may nakita si Steve na shopping bag mula sa online store na nagbebenta ng Synchronic. Sinabi ng caretaker na may narinig siyang malakas na bagsak malapit sa elevator. Nang verify ni Dennis, nakita niya ang boyfriend ng babae, patay, nasa ilalim ng elevator shaft. Dinala nila ang babae sa ospital at napansin ni Dennis na sobrang dami ng gamot na iniinom ni Steve ng mga araw na ito. Sa doktor, sinabihan siya na cancerous at mabilis lumalaki ang tumor. Binigyan na lang siya ng 6 to 7 weeks na lang. Gusto niya sanang sabihin kay Dennis ang totoo pero hindi niya nagawa. Habang sinusubukang ayusin ni Dennis ang kanilang relasyon ni Brianna, nag-celebrate naman sila ng birthday ni Steve sa bar. Nagtanong si Dennis kung bakit ang dami niyang gamot na iniinom pero umiwas si Steve sa usapan. Kinabukasan, nakareceive sila ng emergency call sa isang house party. Maraming kabataan ang bumagsak dahil sa Synchronic. Isang babae ang nagsabi na nandoon din si Brianna kanina. Nang marinig ni Dennis, agad niyang tinawagan ng asawa niya. Hindi daw umuwi si Brianna. Doon nila nalaman na nawawala si Brianna. Nagpunta si Steve sa physical store ng Synchronic at binili lahat ng stock. Pero may isang lalaking kahina-hinalang nakatingin sa kanya. Sinundan siya ng lalaki at sinubukang bilhin ang Synchronic mula sa kanya. Tumanggi si Steve at umalis agad. Habang naghahanap si Dennis at ang asawa niya kay Brianna, lalo silang nag-aaway dahil sa stress. Kinagabihan, habang natutulog si Steve kasama ang aso niyang si Hawking, nakarinig siya ng kakaibang tunog sa bahay. Pagbukas niya ng closet, nandoon ang lalaking sumunod sa kanya kanina. Si Dr. Kermani, ang sayentistang lumikha ng Synchronic. Ipinaliwanag ni Dr. Kermani na aksidente ang pagkakagawa ng Synchronic. Habang nag-eksperimento siya sa molecular structure ng legal na gamot, hindi sinasadyang nakagawa siya ng pill na nakakapagdala sa tao pabalik sa nakaraan. Hindi ito ordinaryong droga. Ito ay time travel pill. Pero may malaking problema. Minsan, hindi na nakakabalik ang gumagamit. Lalo na yung may underdeveloped na pineal gland. Sinabi ni Steve na itinapon niya lahat ng pills, pero nagsinungaling siya. Nung umalis si Kermani, ipinakita ng pelikula na nandun pa rin ang mga pills. Nagpa-chemo si Steve kinabukasan. Pagkatapos, nagsusuka siya at sobrang mahina. Nabalitaan ni Dennis na nawawala ang malalakas na gamot sa ospital at inisip niyang baka si Steve ang kumuha. Nag-away sila sa isang emergency call hanggang nauwi sa suntukan. Pag-uwi, nagdesisyon si Steve na subukan ang Synchronic pill. Agad niyang nakita ang sarili sa isang putikan, may prehistoric na lalaking nagdadasal at isang buwayan papalapit. Sinugod pa siya ng lalaki gamit ng espada. Pagbalik niya sa bahay, may marka ng espada sa sahig. Patunay, totoo ang pagbiyahe niya sa nakaraan. Sinimulan niya ang pagdodokumento. Nalaman niyang 7 minuto ang tagal ng pagbalik. Iba't ibang panahon ang pinupuntahan depende sa lokasyon kung saan ininom ang pill. Sinubukan niya ulit. Napunta siya sa nagyayelong disyerto, muntik mamatay sa lamig. Sa susunod, nagdala siya ng torch at nakita niya ang isang caveman. Pagbalik niya, naunawaan niya na mahalaga ang eksaktong lokasyon para makabalik. Samantala, lalo nang nasisira ang relasyon ni Dennis at ng asawa niya. Nabalitaan din ni Steve sa radyo na nagpakamatay si Dr. Kermani. Pinagpatuloy ni Steve ang eksperimento, kasama si Hawking. Napunta sila sa panahon ng matinding diskriminasyon sa mga African American. Hinabol sila ng mga puting kalalakihan. Nabalik si Steve sa present, pero si Hawking ay naiwan at unti-unting naglaho. Nasaktan si Steve at doon niya napatunayan ang pinakamahalagang rule. Kung hindi ka makakabalik sa eksaktong lugar bago matapos ang 7 minuto, ma-stuck ka sa nakaraan magpakailanman. Uubos na ang pills, kaya nag-focus si Steve kay Brianna. Sinubukan niya ang lugar kung saan huling nakita si Brianna. Napunta siya sa kagubatan kung saan may ritual. Nabalik siya sa present pero hindi pa rin alam ang tamang spot kung saan nawala si Brianna. Nang gabing iyon, nagkita sila ni Dennis. Sinabi ni Dennis na magdi-divorce na sila ng asawa niya. Sa wakas, sinabi ni Steve ang totoo. May cancer siya at malapit na siyang mamatay. Ipinakita niya ang video recordings ng time travel. Nagulat si Dennis. Naisip ni Dennis, baka nag-iwan ng mensahe si Brianna sa nakaraan.
Pumunta sila sa malaking bato kung saan nakaupo si Brianna noong picnic. May nakaukit na salita, always. Dalawa na lang ang synchronic pills. Ininom ni Steve ang isa, may dala siyang metal pin. Nadala siya sa panahon ng digmaan. Natagpuan niya si Brianna sa bunker. Binagay niya ang huling pill sa kanya at inutusan siyang bumalik sa eksaktong pwesto sa tabi ng bato. Pero biglang may sundalong umatake. Dinistract ito ni Steve. Nang mag 7 minutes, nawala si Brianna. Nakabalik sa present. Pero si Steve, hindi nakarating sa kanyang return spot. Naiwan siya sa nakaraan. Sa kasalukuyan, tumakbo si Brianna sa yakap ng kanyang mga magulang. Paglingon niya, nakita niya na tila nakatayo si Steve sa malayo. Unti-unting naglalaho, naiiwan sa ibang panahon. Sa ganitong mapait pero emotional na pagtatapos, nagwawakas ang time travel movie. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!